Hindi, itong dalawang congressman na to, akala mo mga anghel eh. Oh, Diyos ko, wag ako. Mahimik na lang kayo. Trabaho na lang kayo sa distrito niyo. Para sa mga taga-Maynila, wala nang halong politika. Kapakanan ng mga taga Maynila. Hindi yung paimbestiga pa, sarili mo, ayaw mong imbestiga, magpapagawa ka ng 19 million na barangay hall sa bangketa. Imbis na aminin na lang yung pagkakamali, para bang sila lang ang tama sa mundo eh. Basta ako, may pananagutan ako sa mga taga Maynila. Papagawa sila ng pumping station, hindi gumagana. Tapos ituturo nila DPWH. Pero sa totoo, sila nagsabi sa DPWH, ipagawa nyo yan. Kinakarga sa CDF nila. Huwag na kayo magsinungaling. Binobola nyo na lang yung lelang yung panot. Ang mabobola nyo na lang, yung sarili ninyo. Alam ng taong bayan, yung mga pagawain na yan, congressman ang nagtuturo. Ang nagdidikta. In fact, pamisa-misang pa, inaaway pa ang DPWH. Uy, pondo ko yan Uy, distrito ko yan Dapat dumaan sa akin yan. At madalas yan, kontraktor nila yan. Ngayon, nakita ko yung interview, ang tinuturo, DPWH. Kawawan DPWH. Yung congressman, nagtuturuan pa. Pinagawa yan nung sinundan ko. Ikaw, 7 na taong ka na, 6 na taong ka ng congressman. Anong ginawa mo? Hindi pala tumatakbo. Pero ginagastosan nyo pa rin. Yun yung sinasabi ko. Kaya kahit ano pa ang bulahin ninyo, yung dalawang congressman na, kahit sino pa bulahin ninyo, hindi kayo paniniwala ng tao kasi talagang niloloko nyo kami. Saan ka nakakita? Kailan pa naging pwede nagagastusin mo pera ng taong bayan? Bagay, inamin naman nila kami naman ang nagsasabi. Sabi lang, sumunod daw yun sa batas. Ano yung sinunod sa batas? Bangketa. Abogado pa yun. Tagagawa ng batas. At saka lahat po ng barangay hall niya may pangalan niya, no? Oo. Sa kanya ba yun? Hindi ko alam sa Parang kanila. headquarters niya Hindi, sa libingan kasi ganun nakalagay yun. Nilalagyan mo yung, halimbawa, kalsada. Lalagyan mo ng pangalan mo. Ibig sabihin, gusto mo doon kay libing. Ganun yun O doon ka nakalibing. Kasi yun ang nakikita ko sa sementeryo ganun Diba? Lapida. Style naman nila yun. Ako ayoko ng ganung style. Kanya-kanya tayo style. Basta tayo trabaho lang. Pero kung patuloy silang ganyan, makikipagkulitan sila sa atin, sanay naman tayo. Wala namang problema. Para sigurado ako, nagpapagawa kayo ng barangay hall, 49 million. Nagpapagawa kayo ng basketball court, 60 million. Nagpapagawa kayo ng pumping station. Hindi gumagana, 600 million, 700 million. Tanong, napakinabangan ba namin ng mga... Saan ka nakakita, nagpagawa ka? Ito, sa District 2, National Historic Site, Plaza del Piero. Ginawa mo mukhang sabungan. Ngayon, barangay hall na yung plaza. Nasaan na ngayon yung tinatawagan ko nga pala tinatawagan ko ng pansin yung ating mga conservationist. Pasyalan nyo po Plaza del Piero. May marka ng national parang heritage o protected site. Andun pa yung rebulto. Ginawang parang sabungan. Kaya sa District 2. Sino nagpagawa? Tingnan nyo yung nakapangalan doon, kahit burahin pa nila. Nakapangalan yung pangalan ng congressman. Kasakala ko nga, Plaza Valeriano na yun Plaza del Piero yun Ibang klase talaga. Ibang uri itong mga to. Totoo lang. Kung makapag-imbestiga kayo ng ibang tao, sarili nyo, ayaw nyo imbestigahan. Diba? At saka kalaunan, malalaman ng tao. Yung mga pabahay natin, Diyos ko, iniimbestigahan na rin naman ng gobyerno. Kaya ako nasasabi yan, tingnan ninyo, ako ba namumulitika?
Hindi. O, tingnan nyo. Balik mo ulit. Balik mo yung makisuyo nga. Yung kay Erwin Cheng. Yung meeting po sa Yung kanila. meeting. Kahit itanong nyo kay Erwin Cheng. Ayan. O, alam mo nasa papel niya. Isahan ng project niya. Sino makikinabang? Taga 5th District. Ano mga pinagagawa niya? Pagawaing bayan. Ano yan? Ospital. O, ngayon, meron pa kami pinag-usapan. Sabi ko, may pera ka pa ba? Makakahingi pa ako. O, pwede ba makisuyo? Itong drainage master plan ng Maynila. Pwede ba? O, totokahan kita. Gawa ka ng isang catch basin. Sa distrito mo. Oh, sabi niya, opo. O baka makagawa tayo sa Malate. Through his effort. Yan. Yung pirate station na pinagagawa niya sa Baseco, approve. Di ba? Kapakipakinabang ba yun? Kapakipakinabang. May pirate station. Lagi sunog sa what do you call this? Sa Baseco. Tanong, to cut the long story short, kasi marami pa mga pa-post pa, lalo lang kayo nabibiso ng tao. Puro lang kayo pagsisinungaling, pa-interview pa kayo. Kayo sa bibig nyo mismo na uhuli. Tanong, yung dalawang congressman, yung congressman ng District 2 at District 3, kalaban ko sa politika. Opo. Sa politika. Yung congressman man ng District 4 at District 5, kalaban ko sa politika. Opo. Kalaban ko po sa politika. Just ano lang tayo, kukwentuhan lang tayo. Yung congressman basta sa East, nanalo po si Joey Uy para sa amin. Yeah. Nabante. It's up for the court to decide. Kakambi ko ba si Joey Uy? Opo. Kalaban ko ba si Benny Abante? Opo. O di nasa record na. Ito na, nandito na tayo. Nagpunta si Congressman Ernix, nakakampi ko. Si Congressman Erwin Cheng, kalabang ko. Meron ba siyang programa sa listahan niya na meron? Pagawaing bayan ba? Meron. Kapakipakinabang ba sa bayan? Ay, oo. Tanong, inaprobahan ko ba? Opo. Kapakipakinabang ba sa bayan? Ay, oo. Tanong, inaprobahan ko ba? Opo. Nasaan doon ang politika? Kung madamot lang ako. Pag mali kasi mali, huwag nang gagawa ng palusot. Mali na kayo eh. Gusto nyo, papangalanan ko pa kayo. Diba? Tigilan nyo na yan. Tanggapin nyo na ang katotohanan. Nagdesisyon na ang taong bayan. Let's move on. Marami dyan, di ko kasundo. Ang dami kasi natin, 896 barangay na. Kung may narinig ba sila sa akin? Wala naman. Sabi ko nga, di ba? Pinatawad ko na kayo lahat. Meron pa nga ako isang kinausap na chairman eh. Sa 3rd District to eh. Nung kasagsagan ng bagyo. Ito, ako yung nagtatapat naman sa taong bayan. Para lang makita ng taong bayan, tao rin tayo. Pero, isinasantabi ko ang damdamin ko. At pinangingibabaw ko yung isip ko kung paano mapaglilingkuran ang taong bayan. Kasi yung sakit ng damdamin ko, personal ko lang yun. Kailangan namang ibabaw yung dapat mong obligasyon sa taong bayan. Meron ako sinabi yung chairman eh. Sa 3rd District to. Ikaw masasakit ang sinabi mo sa akin nung kampanya. Alam ko sinabi mo sa akin. May mga video pa ako. Pero ito, tanda mo. Simula ngayon, pinatawad na kita. Sabi ko sa kanya.
Bakit? Kapakanan ng taong bayan yung pinag-uusapan natin. Ano naman siya? Nag-sorry naman. O, ayos na. Ayos na. Wala problema. Oh, hindi. Itong dalawang congressman na to, akala mo, mga anghel eh. Oh, Diyos ko. Wag ako. Mahimig na lang kayo. Trabaho na lang kayo sa distrito nyo. Mas madali yata kitain yung 19 million na barangay hall. Ang lapad, kasi lapad ng bangketa. Kailan pa naging pwede yun? Sa mata ng batas bangketa. Sige nga. Turuan nyo nga ako, baka mali po ako. Kung mali ako, hingi ako ng pasensya. Diba? Magtrabaho na lang po tayo para sa kapakanan ng Maynila. Nabulok po tayo. Tanggapin nyo man hindi dahil kayo kakampi nung nakaraan. Bulok tayo. Iyon ang tanggapin natin. Nabulok tayo. Nung bandang huli, sinasabi, na kinukwento about sa basura, biglang sagot ay hindi namin alam yan. Paano mo hindi malalaman? Congressman kayo, nakikita nyo yung basura sa kalsada. Pero kung nung nakaraan, dahil lang nakaupo pa yung kakampi nyo, panay puroy ninyo, magaling, kahit na maraming basura at nagre-reklamo ang taong bayan. So, kung politika at politika, okay lang po ako. Pero ako, pakiusap ko naman. Pag-usapan natin kung ano yung kabubuti ng taong bayan. Dami-dami natin problema. Okay. Hirap ng buhay. Ha? Okay. So, kay Congressman na Erwin Cheng, go ahead. Do what is good for District 5.